Nainis naman roon ang Vice leader dahil sa natutunan na raw nilang lahat ang pagiging mapagmataas tulad ni Renshing. Kaya naman ay inumungkahi niyang na dapat turuan nila ito ng leksyon. Mabilis na sumugod ang isang lalaki at pasigaw niyang sinabi na talagang may lakas ng loob ang mga ito para hamanin sila. Kaagad din naman na kumilos ang dalawang elder at sinabayan naman nila ang atake nito. Sa nasaksihan ni Zhang Yangtian ay hindi siya doon makapaniwala sa ipinakita ng lakas ng dalawang elder. Sinabihan naman siya ng second elder na hindi na katulad ng dati ang Superior Abstruse Sect at ang mga tinatawag ng mga itong batang henyo ay wala ng espesyal na halaga ito sa kanila. Sa galit ng lalaki ay inilabas nito ang kanyang tunay na lakas at makikitang naging anim na ang mga kamay nito. Nalabis naman roong ikinagulat ni Yang Churan at napasabi na mas lumakas pa ito. Doon ay mabilis na sumugod ang lalaki at sa pagkakataon ay hindi na iyon naiwasan ng First Elder. Tumalsik ang First Elder at hindi siya makapaniwala na talagang lumakas ang lalaki. Nagpahayag ang lalaki at kanyang sinabi na ang pinakamalaking pagkakataon sa loob ng Tianlan Secret Realm ay ang pagkuha ng mga divine power. Habang patuloy na naghahatid ang Superior Abstruse Sect ng espiritual na lakas papunta sa realm na iyon, binabayaran naman sila ng Tianlan Secret Realm sa pamamagitan ng mga nakuhang divine power na ito. Kapag nabuo na ang isang divine power, ang lakas ng isang tao sa labanan ay biglang tataas ng husto. Sa kanyang napakaraming sinasabi ay bigla na lamang tumilapon ang kanyang katawan ng sampelan siya ni Zir. Nang dahil doon ay nagalit ang lalaki at tinanong na kung sino ba ito. Tumugon naman si Zir sa kanyang sinabi isang kasalukuyang disciple ng Superior Abstruse Sect. Nang dahil doon ay mas lalo nang gagalaiti sa galit ang lalaki nang malaman niyang isang disciple lang ang nangahas na umatake sa kanya. Hindi naman nagpapatalo roon si Zir kaya naman ay inilabas din niya ang kanyang Divine Phoenix. Pagkatapos ay mabilis siyang umatake at doon ay sobrang napuruhan ang lalaki. Sa nasaksihan ni Nangong Po ay napasabi siya isang Ice Phoenix Saint Body at nagising na niya ang kanyang innate divine power. Gayong katumbas ito ng isang divine body may ganitong batang henyo pala ang Superior Abstruse Sect. Dagdag pa niya hindi mahalaga kung anong uri ng batang henyo siya dahil kung hindi siya maglilingkod sa kanila papatayin na lamang nila ito. Nang dahil doon ay nagbanggaan ang kanilang atake ngunit sa lakas ng kanilang agwat ay hindi iyon kinaya ni Zir at bahagya siyang napaatras. Sinundan naman agad ito ni Nangong Po at sa pagkakataon na ito balak niya nang tapusin si Zir gayunpaman ay bigla na lamang siyang natigilan ng may tumamang sampal sa kanyang mukha. Nang dahil doon ay nawala ng balanse si Nangong Po at napatanong na kung sino naman ito. Tumugon naman ito sa kanyang sinabi siya si Yejing isang menial disciple ng Superior Abstruse Sect. Nang marinig iyon ni Nangong Po ay nagtatakang napatanong siya na kung seryoso ba ito. Sinabihan naman siya ni Ningzo na totoo ang kanyang sinabi. Nang kanyang mapagtonto iyon ay nanggagalaiti siya sa galit dahil ang lakas daw ng loob nitong bastyusin siya na isang hamak lang na alipin. Mula sa kanyang likod ay sinabihan siya ni Zhang Yangtian na gamitin na nito ang kanyang acquired divine power at patayin niya na agad ang batang ito. Tumugon si Nangong Po at mayabang niyang sinabi na hindi na raw kailangan iyon. Subalit makikita na lamang si Nangong Po na walang awang pinagsasampal ni Yejing ng paulit-ulit sa mukha. Nang dahil naman sa kanyang kayabangan ay napabulong si Zhang Yangtian sa kanyang sarili na rarapat lang daw iyon sa kay Nangong Po. Makalipas ang sandali ay makikita na. Siyang nagpalitan yung aso ang mukha at ito ang kanyang teknik na acquired divine power. Nang makita naman siya ni Yejing ay hindi man lang ito nabahala bagkus natawa pa ito at kanyang sinabi hindi nakakagulat na kinakagat mo ang lahat. Nang dahil doon ay mabilis na sumugod si Nangong Po gamit ang kanyang panibagong anyo. Napasabi naman siya na kung bakit kailangan niya pang gamitin ang kanyang buong lakas para patayin ang isang mas batang disciple. Samantala mula sa malayo ay gumawa na rin ng paggalaw si Zhang Yangtian at kanyang sinabi kung sa tingin mo ay hindi patas ito patayin mo na lang ang lahat ng mga batang henyong ito. Pupunta na ako para kunin si Bai Chao Chao at ibalik sa Nether Divine Sect. Tapos na ang problema pagkatapos noon. At dahil sa disciple ito ng Grand Elder ay dumating ito sa kalagitnaan at hinarang siya nito at saka umatake dahilan na mapadistansya si Zhang Yangtian. Sinabihan naman siya ng Grand Elder na kung nakalimutan mo na ba na mayroon pang Grand Elder ang Superior Abstruse Sect. Hiniling mo ba ang aking pahintulot bago mo subukang kunin ang aking disciple? Sinabihan naman din siya ni Zhang Yangtian mas matanda ka lang ng ilang taon kaysa sa iba at ngayon papatayin kita. Hindi naman iyon ikinabahala ng Grand Elder at sinabihan siya na mas mabuti pang gamitin na rin nito ang kanyang acquired divine power dahil kung hindi mapapahiya lamang ito. Tumugon si Zhang Yangtian sa kanyang sinabi gayong hindi niya na raw iyon kailangan. Gaya sa nangyari kay Nangong Po ay walang awa din siyang sinampal ng Grand Elder ang kanyang mukha. Kaya naman nang makita siya ni Nangong Po ay sinabihan din siya na tama lang din iyon sa kanya dahil rin sa kayabangan nito.
Sinabihan naman siya ng Grand Elder na sinusubukan pa rin nitong magpanggap na malakas. Tumugon naman si Zhang Yangtian sa kanyang sinabi kapag binuhos niya na ang kanyang acquired divine power kahit siya mismo ay natatakot sa sarili niya. At mula sa kanyang likod ay nagsilabasan ang mga galame na ang kanyang divine power. Sa nakita ng Grand Elder at ni Yang Churan ay napatanong siya sa gulat na kung ano ang bagay na ito. Subalit agad nalaman ng Grand Elder ang kanyang divine power dahil nalinaw sa kanya na isa itong masamang pamamaraan at nag-aaral pala ito ng masasamang sining. Gumawa na din ng paggalaw si Zhang Yangtian at tumugon sa sinabi ng Grand Elder na hindi niya ito tinatawag na masamang sining. Samantala ginamit na rin ng Grand Elder ang kanyang suppressing prison art Twilight Blaze at sinunog nito si Zhang Yangtian subalit makikitang hindi man lang ito nasaktan. Kaya ininsulto niya ang teknik ng Grand Elder at sinabihan na isang mangmanggayong paano naman daw siya masusunog ng walang kwentang apoy na ito. Nang dahil sa kanyang kayabangan ay inilabas na ng Grand Elder ang kanyang Dharma form at makikitang sa kanyang likod ay nabuo ang isang malaking palakol. Kaya nang masaksihan iyon ni Zhang Yangtian ay labis ang kanyang pagkagulat at napatanong na kung anong klaseng pamamaraan ito. Hinawi ng Grand Elder ang kanyang Dharma form at kanyang ipinaalam kay Zhang Yangtian na syempre hindi nito alam gayong ito ang advanced na bersyon ng suppressing prison art na ginawa ni Mr. Ren. At ngayon haharapin mo na ang iyong kamatayan. Makikitang bumao ng katawan ni Zhang Yangtian at tumugon sa sinabi ng Grand Elder dahil naging malakas pala ang mga walang silbing tao dito dahil kay Renshing. Nang dahil doon ay umatake muli ang Grand Elder sa kanya subalit sa pamamagitan roon ay ginamit na ni Zhang Yangtian ang kanyang tunay na lakas at makikitang nagmimistulang anyo itong malaking skeleton. Sa nasaksihan ni Yang Churan ay napasigaw siya at napatanong na kung ano na naman itong bagay na ito dahil puno daw ito ng masasamang aura. Samantala umatake na si Zhang Yangtian na naharang naman agad ng Grand Elder sa pamamagitan ng kanyang kamay. Dahil sa masamang pamamaraan na ginagamit ni Zhang Yangtian ay sinabihan siya ng Grand Elder na tumigil at sumuko na ito dahil parang nababaliw na raw ito, tumugon sa kanya si Zhang Yangtian na wala siyang pakialam na kung ano ito at tinanong ang Grand Elder na kung malakas ba ang pamamaraan na ito. Dagdag pa niya na itinutok ang sandata kay Bai Chao Chao dahil pinahayag niya na tinatanggal na si Bai Chao Chao sa kanyang posisyon bilang sect leader. At kung sino ang may lakas ng loob na sumalungat ay walang awang papatayin. Sumagot naman roon si Liu at walang takot niyang sinabi na sumasalungat sila. Nang dahil doon ay napatingin si Zhang Yangtian sa kanilang kinaroroonan dahil isa lang daw ang mga itong ordinary disciple. Nagpahayag naman din ang lahat sumasalungat din sila at ang iba pa. Nang marinig ang pahayag ng mga disciple ay nanggagalaiti sa galit si Zhang Yangtian at kanyang nasabi na kung hindi ba sila natatakot na mamatay. At mula sa kanyang likod ay ipinaalam ng Fourth Elder sa kanya na silang lahat ay hawak na ni Renshing. Sinabihan naman siya ng First Elder dahil mula nang dumating si Renshing ay hindi na nila naramdaman na ganito karangal at tama ang kanilang sekta. Sinangayunan naman ni Liu ang kanyang sinabi dahil si Mr. Ren ay isang god at lahat ng menial disciple ay pinanunumpaan na susundin siya hanggang sa kamatayan. At isinigaw din ng mga ibang disciple na pinamunuan sila ni Mr. Ren na talunin ang Supreme Mystery Sect at napakagaling niya si Mr. Ren ang nagbigay ng bagong buhay sa Superior Abstruse Sect at walang katulad siya. Sa mga narinig ni Zhang Yangtian ay hindi siya makapaniwala at napasabi na kung nababaliw na ba ang lahat ng naririto dahil kung ganoon simula na lang nilang patayin ang lahat ng mga tao dito. Nagpalabas ng napakatindig pressure si Zhang Yangtian at makikitang pinaluhod niya ang mga ibang mga disciple. Sa huling babala ni Zhang Yangtian ay sinabi niyang bibigyan niya pa ang mga ito ng pagkakataon na sumuko sa kanila. Subalit sa pangunguna ni Liu ay matapang niyang sinabihan ang lahat na huwag magpanik si Mr. Ren ay makapangyarihan at tiyak na ililigtas niya tayo. Tumugon naman si Zhang Yangtian sa kanyang sinabi kahit na may lakas siyang dumating siya si Zhang Yangtian ay pagpuputulan niya lamang ito ng maraming piraso. Ngunit kasabay naman nito ang pagsulpot ni Renshing at makikitang nakabalik sila sa tamang oras. Nang makita naman iyon nila Liu ay labis ang kanilang tuwa na nakabalik na ang kanilang tagapagligtas. Habang nakatingin naman si Ningzo kay Renshing ay paulit-ulit niyang tinatanim sa kanyang isipan na ngayong pagkakataong ito ay tiyak na hindi na siya gagawa ng maling desisyon. Mula sa gilid ay ipinaalam ng Vice Sect Leader kay Nangongpo na siya si Renshing basta't mapatay nila ito malulutas na ang lahat ng kanilang problema. At nang tiningnan ito ni Nangongpo ay minamaliit naman niya ito dahil parang mukha lang daw itong isang karaniwan lamang. Sinabihan naman siya ng Fourth Elder na huwag itong magpakampanti gayong si Renshing ay hindi siya sumusunod sa mga patakaran sa sekta. Samantala ay itinuloy ni Zhang Yangtian ang kanyang naudlot na atake at sinabihan ang kasamahan ni Liu na kung sa tingin nito ay makakaligtas ito sa pagdating ni Renshing ay nagkakamali ito na labis namang ikinatakot ng kasamahan ni Liu.
Subalit bigla na lamang siyang natigilan nang tumama ang atake ni Fang Yunyan sa kanyang likod. Nang masaksihan ni Fang Yunyan ang tindi ng lakas nito ay labis naman roon ang kanyang tuwa. Dahil doon ay bumalik sa pagiging tao si Zhang Yangtian at napatanong na anong klaseng sandata iyon. Binalaan naman sila ni Renching at tinawag na mga parasito at kung manahimik na lang ang mga ito at sumuko baka bubuhayin niya pa ang mga ito dahil sa ngayon walang makakapagligtas sa kanila. Nainsulto naman roon si Nangongpo at kanyang pinanglalandakan na sino ito para utos-utusan sila dahil siya mismo ang papatay dito. Sinabihan naman din siya ni Renching na ang unang kasalanan nito ay ang maling paggamit ng mga yaman para sa pagsasanay ng superior abstruse sect para matuto lang ng masasamang sining. Dahil sa kanyang kaignorantehan ay sinampal siya doon ni Renching at mula sa malayo ay kaagad na rin gumawa ng paggalaw si Zhang Yangtian at mayabang niyang sinabi kay Renching na may kakayahan naman pala ito. Makikitang umatake na rin naman si Renching at kanyang binasag ang ghost bone ni Zhang Yangtian at pahabol pa ni Renching ang pangalawang kasalanan ng mga ito ay noong ang sekta ay nasa panganib noong labanan laban sa Supreme Mystery Sect ay natakot ang mga ito at hindi nagpakita. Nang makita ng Vice Sect Leader sina Zhang Yangtian at Nangongpo na walang kahirap-hirap lang nilalampaso ni Renching ay labis ang kanyang takot na sila ay natalo. Samantalang napamura ang Fourth Elder dahil mas lalo pa raw na lumakas si Renching subalit sinabihan niya ang lahat na huwag magpanik gayong malapit nang dumating ang Nether Divine Sect. Isinaad din ni Renching ang pangatlong kasalanan na ang pagsuwi sa utos at paggawa ng kaguluhan sa loob ng sekta. Dahil sa mga kasalanang ito ang hatol ay isang kamatayan. Dahil dito ay napatanong na lamang sa sarili si Zhang Yangtian na kung bakit ganito kadali silang natalo at hindi raw niya ito talaga matatanggap. Pagkatapos ay tiningnan ni Renching ang tatlong nagplaplanong sa lahat ng ito at sinabihan sila ni Renching hindi pa rin ang mga ito nagsisi at kamatayan din ang parusa sa kanila. Labis naman nanginginig ang mga kalamnan ni Ningzo at napasabi na talagang tapos na sila. Kahit na ang Vice Sect Leader ay nanginginig din sa takot at nang magpapaliwanag sana siya nito ay napunta naman ang atensyon ng lahat sa First Elder nang sabihin niyang may nagtatangkang sirain ang protective formation ng kanilang sekta. Naguluhan naman ang lahat at napatanong na kung ano ang nangyayari subalit kaagad din nilang nalaman na dumating na ang Nether Divine Sect. At ang kaninang takot na Vice Sect Leader at ang Fourth Elder ay bumalik ang kanilang tusong mga ngiti at nasabing sa wakas dumating na raw ang Nether Divine Sect at sigurado silang katapusan na ni Renching. Sa taas nito makikitang ang hukbo ng Nether Divine Sect subalit pahayag ng First Elder bagamat malakas ang Nether Divine Sect hindi nila kayang sirain ang protective formation ng sekta na itinayo sa paligid ng Chaotic Labyrinth. Ngunit dahil sa may tatlong Tridor silang kasama sa loob ay naglabas ng talisman ang dalawa upang pasabugin ito para makapasok ang hukbo ng Nether Divine Sect. At sabay-sabay binanggit ng dalawang na sumabog ito subalit nang pipigilan sana sila ng First Elder ay huli naman na para doon. Sa taas nito ay damadagungdong ang napakalakas na pagsabog habang unti-unti nasisira ang protective formation. Sa galit ng First Elder ay dinuruduro niya ang mga ito at tinawag na isang mga Tridor. Nang masira ang protective formation ay saka lamang pumasok ang hukbo ng Nether Divine Sect. Dahil doon ay nataranta ang mga disciples sa kanilang pagpasok. Sa taas nito ay labis ang tuwa ng sect leader ng Nether Divine Sect at napasabi na namamangha raw siya sa ginamit nilang protective formation. Ganun din naman ang Tiger ang mukha at natutuwa rin siya lalo nang makita niya ang mga babae sa Superior Abstruse Sect. Ayon rin naman mula sa likod at kanyang ipinaalam sa sect leader na gusto niyang gawin silang resources para sa pagsasanay at simulan na ba nilang umatake gayong hindi niya na mapigilan ang sarili niya. Sinabihan naman siya ng sect leader na huwag itong magmadali at maglaro muna sila ng kaunti. Doon ay nagpahayag ang sect leader sa lahat ng Superior Abstruse Sect at tinanong na kung sino ang gustong sumuko. Mula naman sa baba ay sumigaw ang Fourth Elder na siya nakipag-ugnayan sa kanila at sila rin ang Sumire sa protective formation. At isinigaw din ni Nangongpo na iligtas raw sila ng sect leader at handa silang ibigay sa kanila ang Superior Abstruse Sect. Tinanong naman sila ng sect leader na kung ang mga ito lang ba ang susuko. Sumabat naman si Zir sa kanyang tanong na ang mga iyon ay mga Tridor simula pa noon at bukod sa mga Tridor na iyon walang sino man sa kanilang Superior Abstruse Sect ang susuko. Pahabol pa ni Bai Chao Chao na kung ganun ay simulan na nila ang malaking labanan at kanyang ipinaalam na walang sino man sa Superior Abstruse Sect ang natatakot na makipaglaban. Natawa naman roon ang sect leader sa kanyang sinabi dahil ito pala raw si Bai Chao Chao na may marka mula sa Nether God. Ngayong araw na ito lahat ay mamamatay maliban na lamang sa iyo at sa mga sumusuko. Samantala sa baba nito itinuro ng Vice Sect Leader si Renching ito na ang kasalukuyang nagkokontrol sa Superior Abstruse Sect patayin daw nila ito at malulutas na ang lahat ng kanilang problema.
Nang dahil doon ay gumawa na ng paggalaw ang tiger ang mukha at mabilis siyang sumulong pababa dahil siya na raw ang papatay kay Renshing. Samantalang sa baba ay nagpakawala ng missile si Fang Yunyan na patungo naman sa kanya. Dahil sa walang alam ang tiger ang mukha sa bagay na pinakawalan ni Fang Yunyan ay kanya itong sinalo habang nagtataka. Kaya't nang makita iyon ni Fang Yunyan ang kanyang ginawa ay napasabi siyang isang tanga. At sa sandaling iyon ay sumabog ito ng napakalakas at bumagsak ang kanyang katawan sa lupa na wala ng buhay. Sa nakita ng mga taga Nether Divine Sect ay hindi sila doon makapaniwala na isang atake lang namatay ang Demon Tiger. Sa galit ng sect leader ay kanyang inutusan ang ispeya ni Renshing na umatake na ito at durugan niya ang Superior Abstruse Sect. Mula sa baba ay isinigaw naman ng First Elder sa lahat na maghanda para sa labanan at lalaban daw sila hanggang sa kamatayan. Nang marinig naman iyon ng sect leader ng Nether Divine Sect ay natawa siya dahil ang protective formation na pinagmamalaki nila ay nasira sa kanyang lihim na tao sa Superior Abstruse Sect. Tumugon naman roon si Renshing sa kanyang sinabi na kung sa tingin ba nito ay siya lang ang may lihim na tauhan na ipinagtataka naman ng sect leader na ano ang kanyang ibig sabihin. At sa pangunguna ng ispeya ni Renshing ay sinabi niyang sumunod sila sa kanya upang ubusin ang Superior Abstruse Sect. Subalit nagulat na lamang ang sect leader nang may tumagos na espada mula sa kanyang tiyan. At nang kanya namang makita na kung sino ang sumaksak sa kanya ay doon niya lamang napagtanto ang sinabi ni Renshing sa kanya. Sa galit ng sect leader ay napasigaw siya at naglabas ng napakalakas na enerhiya sa katawan kaya naman ay mabilis agad na lumayo roon ang ispeya ni Renshing. Pagkatapos ay pumunta siya sa baba at magalang na yumukod kay Renshing kaya't nang makita iyon ng dalawang elder ay hindi sila makapaniwala na may tauhan pala si Renshing sa loob ng Nether Divine Sect. Sa nasaksihan ng fourth elder ay napangitngit muli siya sa galit dahil hindi niya raw talaga maunawaan ang lakas ni Renshing kaya kailangan niya siyang mamatay ngayong araw. At mula sa taas ay inutusan na ng sect leader ng Nether Divine Sect ang kanyang mga tauhan upang simulan na ang pag-atake. Samantala ay inilabas naman ni Renshing ang kanyang nakuhang mga sandata mula sa Great Tomb at kanyang ipinamigay sa lahat na agad din naman kinuha niyang Churan. At hinati ang tauhan ng Nether Divine Sect kaya't nang mahati ang katawan nito ay nagulantang siya sa lakas nito. Kasabay naman din nito ay inactivate ni Renshing ang Five-Colored Divine Temple para protektahan ang sekta at kanyang sinabi na bigyan sila ng doble na lakas sa labanan ang lahat ng disciple. Sa nasaksihan ni Zhang Yangtian ay napasabi siyang kayang hawakan pala ni Renshing ang maalamat na ito. Sa mismong sandaling iyon ay agad naramdaman ng lahat ang nag-uumapo na enerhiya sa kanilang katawan na labis naman nilang ikinatuwa. Habang umatake ay napasabi sila na pakiramdam nila ay napakalakas nila ngayon, napakalakas ng enerhiya na ito at hindi pa sila nakaramdam ng ganitong lakas dati. At kanilang pang naisigaw na patayin nila ang mga traidor mula sa Nether Divine Sect. Sa mga nasaksihan ng sect leader ng Nether Divine Sect hindi siya makapaniwala na kung bakit natatalo ang kanyang mga tauhan at paano daw nangyari iyon. Sumabat naman roon ang fourth elder at kanyang sinabi sa sect leader na lahat ng iyon ay dahil kay Renshing at papatayin niya muna ito at malulutas na ang lahat ng kanilang problema. Nang marinig niya iyon ay mabilis siyang sumulong kay Renshing na may layuning tapusin na ito. Subalit hindi pa nga siya nakalapit ay bigla na lamang lumitaw ang mga chain sa likod ni Renshing dahilan na mahuli siya at sinabihan siya ni Renshing ito ang Superior Abstruse Sect. Tingin ba raw nito ay hahayaan niyang magwala ang gaya nito? Kaya't nang makita iyon ni Nangong Po ay napasabi siyang paano iyon nagagawa ni Renshing na kontrolin ito ng ganito kalalim ang spiritual na lakas. Nang laban naman doon ang sect leader ng Nether Divine Sect at gamit ang kanyang lakas ay sinira niya ang mga chain na nakagapo sa kanya. Nalabis namang ikinatuwa ni Zhang Yangtian na makitang hindi nagpapatalo ang sect leader ng Nether Divine Sect kaya't nasabi niyang may pag-asa pa sila. Mula sa itaas ay nagtipon ng napakalakas na enerhiya ang sect leader at kanyang sinabi na gagamitin niya na raw ang kanyang unblockable curse killing technique ng kanilang Nether Divine Sect. Nabahala naman roon ang First Elder at kanyang pinag-iingat si Renshing dahil ang curse killing technique daw na ito ay lubhang mapanganib at maraming ng mga nangungunang eksperto ang pinatay ng gamit ito. Subalit sinabihan lang din sila ng sect leader na ano naman ang silbi ng pag-iingat gayong ang curse killing technique ay hindi ito mapipigilan. Pagkatapos ay pinakawalan iyon ng sect leader na tumama naman sa kay Renshing. Kaya't nang makita iyon ng dalawang traidor ay labis naman roon ang kanilang tuwa. Na ganun din naman si Ningzo dahil sa tingin niya ay malaya na siya. At pahayag pa ni Zhang Yangtian na kailangan daw nilang aminin na talagang pinakamalakas ang Nether Divine Sect sa Nantian region at handa silang maglingkod sa Nether Divine Sect. Sinabihan naman sila ng sect leader na ang pagpatay sa mga ito gamit ang sumpa ay parang binigyan ka pa ng biyaya. Subalit sa mga sandaling iyon ay bigla na lamang nakaramdam ng anomalya sa kanyang katawan dahilan na tumalsik pa ang dugo niya.
Nalabis namang ikinagulat ng tatlo at hindi malaman na kung ano ang nangyayari. Napahawak sa dibdib ang sect leader at doon niya lamang napagtanto na siya ang tinamaan ng sumpa at walang man lang daw epekto iyon kay Renshing. At sinabihan siya ni Renshing na tawagin na nito ang Nether God. Tumugon naman ang sect leader sa kanyang sinabi dahil sa alam pala nitong umiiral ang Nether God hindi pa huli ang lahat at ibigay na lang sa kanila ang superior abstruse sect. Hindi naman siya roon sinagot ni Renshing bagkus ibinalik niya sa kanila ang curse killing technique. Kaya't nang tumama ang curse killing technique sa mga tauhan ng sect leader ay napasigaw sila sa sakit. Nang makita iyon ng sect leader ay hindi siya makapaniwala gayong ang tanging ang Nether God lamang ang makakagawa ng technique na iyon at paano daw nagawa iyon ni Renshing. Gumawa na rin ng paggalaw si Renshing at mabilis itong sumugod papunta sa kanya at sinabihan na tawagin na lang nito ang Nether God. Sinakal siya ni Renshing at tumugon ang sect leader na tatawagin niya na ang Nether God. Matapos ay binitiwan siya ni Renshing at itinapon sa dulo. Sa mga kamay ng sect leader ay makikitang may hinawakan siyang stick at kanyang sinabi na hinihiling niyang lumabas na ang kanilang Nether God. Makalipas ang sandali ay kumulog ang kalangitan at patunay lamang iyon na tumugon sa tawag ang Nether God sa sect leader. At isang dambuhalang kamay ang lumabas na labis. Namang ikinabahala ng first elder at napatanong na kung anong nilalang ito na tinugunan naman agad ng second elder na baka isang eksperto na kasing lakas ng isang supreme god. Itinuro ng sect leader ng Nether Divine Sect si Renshing at kanyang sinabi sa Nether God na ang taong ito ay walang respeto sa iyo at kailangan siyang parusahan. Nang dahil doon ay mabilis na tumungo kay Renshing ang dambuhalang kamay ng Nether God para paksain ito subalit bigla na lamang nabura ang kamay ng Nether God at hindi ito kinaya sa tibay ng pangangatawan ni Renshing. Nalabis namang ikinagulat ng mga membro ng Nether Divine Sect dahil ang Nether God pa raw ang nasugatan. Naglaho ang dambuhalang kamay habang makikita naman ang unti-unting pagbuo ng katawan ng Nether God. At natutuwa roon ang lahat ng Nether Divine Sect nang masaksihan nilang ang pagbabagong anyo ng Nether God dahil hindi pa raw iyon nangyari sa loob ng libu-libong taon. Makalipas ang sandali ay makikitang tuluyan ng nabuo ang katawan ng Nether God habang nag-uumapo ang kanyang katawan sa enerhiya. Nang dahil doon ay kaagad nagsigalang ang lahat ng Nether Divine Sect at binati ang kanilang Nether God. Sa mga nasaksihan naman nila Zhang Yangtian ay napasabi siyang napakalakas ng Nether God, ito na ang nakakatakot na aura ng isang tunay na God. Dagdag pa ni Nangong Po buti na lang hindi sila naging kaaway ng Nether Divine Sect. Kahit na ang tauhan ni Renshing ay naramdaman din niya ang lakas ng Nether God. Dito ay nagsalita ang Nether God at tinanong si Renshing na kung may lakas pa ba itong gumawa ng kaaway sa isang God at kung naisip na ba nito ang mga kahihinatnan. Tumugon naman si Renshing sa kanyang sinabi na ang kahinatnan ay papatayin niya ito. Bahagya naman nainsulto ang Nether God sa kanya at sa hindi inaasahan ay mabilis na lamang itong napunta sa harapan ni Renshing at sinabihan na isang mangmang. Sa nakita ng Vice Sect Leader ay namangha siya sa ipinakitang galaw ng Nether God at napatanong na kung isa ba iyong teleportation. Ngunit ang kanyang pagkamangha ay naging walang kwenta iyon sa harapan ni Renshing dahil bigla na lamang niyang sinampal ito. Kaya't nang makita iyon ng sect leader ay napanganga ito at napawat. Hindi naman doon makapaniwala ang Nether God at hindi niya alam na kung ano ang nangyayari at paano daw siya nataman. Sinundan naman agad iyon ni Renshing dahilan na umangat pa ang katawan ng Nether God. Dahil doon ay napatanong na ang Nether God kay Renshing na kung sino ba talaga ito. Sinabihan siya ni Renshing dahil isa lamang itong hayop na lumabas mula sa isang patak ng dugo ng anim na dakilang Source God at may lakas pa talaga itong tawaging ang sarili ng isang God. Napasabi naman ng Nether God na kung paano nalaman niya iyon. Tumugon naman si Renshing sa kanyang tanong dahil siya raw mismo ang kumuha ng dugo ng anim na dakilang Source God. Nang marinig iyon ng Nether God ay bahagya siyang natigilan sa katumawa at kanyang sinabi batang ito pwede namang magyabang pero huwag kang masyadong lumabi sa mga kasinungalingan. Tinanong naman siya ni Renshing na kung alam ba nito kung anong uri ng nilalang ang anim na dakilang Source God. Sila ay mga dakilang nilalang na mas mataas pa kaysa sa tatlong dakilang Supreme God. Sa galit ng Nether God ay mabilis siyang umatake at kanyang sinabi na wala itong karapatang tignan ang tatlong dakilang Supreme God, lalo na ang anim na dakilang Source God. Kasabay noon ay ginamit niya ang kanyang teknik na kung tawagin Sinister Soul Chain. At kanya pang pinanglalandakan na ito ay isang kayamanan na pinaghirapan niyang pinino sa loob ng libu-libong taon at maaari itong aisil ang mga God at ikulong ang mga espiritu. Ngunit ang kanyang pinagmamalaki ay hindi man lang iyon. Umubra kay Renshing at sinabihan na masyado daw itong maraming iniisip. Nang dahil doon ay napanganga sa gulat ang Nether God at hindi makapaniwala na kung paano maaaring umiral ang ganitong lakas ng katawan sa mundo.
Subalit ang kanyang ikinabahala pa ay ang bumubulosok na Emperor Fist ni Renshing na patungo na sa kanya nang tumama ay nawala nga roon ang isang niyang braso. At sinundan pa ito ni Renshing ng teknik na Profound Great Handprint upang ang isa naman niyang braso ang mawala. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Renshing na kung sa ibang lugar sila magkaharap baka makaya nitong tumanggap ng ilang suntok mula sa kanya pero dito sa Superior Abstruse Sect sa kanyang tahanan isa lamang itong patay na aso. Mula sa kanyang likod ay napatanong ang sect leader na kung maayos lang ba ito hindi naman niya iyon sinagot dahil sa kanyang isipan ay paulit-ulit niyang sinabi na isa siyang god kaya hindi siya pwedeng matalo. Nang dahil doon ay kanya nang ibinuhos ang kanyang natitirang lakas at mula sa malayo ay tinawag niya ang Nether Mountain at inutusan na lumapit sa kanya. Sa ginawa ng Nether God ay bigla na lamang yumanig ang kinatatayuan ng lahat at napasabi ang ilan dahil kahit ang langit ay yumanig din.